sikat ang bagong reality show na tinatawag na The Eighth Room. Hindi ito pangkaraniwang game show. Walang live audience, walang hosts, at walang sabayang housemates. Isa-isa lang pinapapasok ang mga contestant at bawat isa ay may sariling kwarto. Mula room 1 hanggang room 8. Ako ang napiling ilagay sa room 8. Sa simula, simple lang ang instructions. Manatili ka sa loob ng room 8 sa loob ng 8 araw. Bawal lumabas. Lahat ng kailangan mo ay nariyan. May mga task na ibibigay araw-araw. Kapag natapos ko raw ang challenge, may premyo akong matatanggap na 10 milyong piso. Walang camera crew, pero halatang may CCTV sa bawat sulok. Ang kwarto ay puting-puti. Walang bintana, tahimik. Parang kwarto sa ospital, pero mas malamig, mas malinis. Una kong napansin ang mga kakaibang task. Day 1. Kilala mo ba talaga ang sarili mo? Isulat ang lahat ng kinatatakutan mo. Day 2. Pumili ng isang tao sa buhay mo na handa kang isakripisyo para sa gantimpala. Day 3. May maririnig kang boses ngayong gabi, pero huwag mo itong pansinin. Day 4. May kakatok sa pintuan, pero huwag na huwag mong pubuksan kahit ano pa ang mangyari. Pagsapit ng day 5, nagsimula na akong mabaliw. Naririnig ko ang pangalan ko sa mga pader, paulit-ulit. Minsan, boses ng nanay ko. Minsan, parang ako mismo ang sumisigaw. Day 6. Nagising ako na may sulat sa salamin. Hindi ko alam kung paano ito naisulat, pero malinaw ang mensahe. Ang iyong premyo ay ang katinoan mo. Sa day 7, tumingin ako sa salamin, pero ibang mukha ang nakita ko. Hindi ako. Pareho ang katawan, pero ang mukha, baliktad ang mga mata, at ang ngiti, abot hanggang tenga. Bigla itong kumurap. Sinubukan kong lumabas. Sumigaw ako at humingi ng tulong. Tinawag ko ang production, pero walang sumasagot. Wala ring signal ang cellphone na ibinigay nila sa akin. Pagdating ng day 8, may envelope na naghihintay sa lamesa. Congratulations, Gerson. Nakalabas ka na. Pero ang katauhang pinalaya mo sa room 8 ay hindi na ikaw. Paglabas ko, may mga taong bumati. Mga staff daw ng production. Pero lahat sila parang hindi totoo. Parang mga wax figures na pinilit ngumiti. At ngayon, habang isinusulat ko ang kwentong to, minsan, hindi ko na alam kung ako pa rin ba si Gerson o kung ako na yung nilalang mula sa salamin.